Hello, good morning. Isa pong magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po kayong lahat? Narito po muli ang inyong kaibigan at ang inyong kasister. Sister Luz po, muli po mabati sa inyo ng pinagpalang umaga po para sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Um, Medyo, kailan ba yung huling vlog po natin? Medyo matagal na rin po about 3 weeks ago, no po, na huli po tayo nagkaroon ng encouragement po na vlog. Anyway, narito po tayo muli upang makinig kung ano po yung ibigay sa atin ng Lord sa umaga na ito. And I hope na lahat po tayo ay merong pananabik na makinig po sa bawat encouragement time na ibigay ng Panginoon sa atin upang tayo po ay makapagpatuloy na po sa ating buhay na ito na punong-puno po at napapalimutan tayo ng iba't ibang mga sitwasyon natin sa buhay. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay dumako sa ating panalangin, pagpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa umaga na ito. Salamat Panginoon sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin na muli po kami, Panginoon, ay narito at nakahanda makinig ng mga salita mo, Panginoon, ng iyong message, Panginoon, sa pamamagitan po ng gawain ito, na vlog nito. Panginoon, gamitin mo po ang iyong lingkod upang marinig po namin kung ano yung ibig mong ibigay sa amin upang mabigyan po kami ng kalakasang espiritual, Panginoon, at magamit din po namin sa aming mga buhay sa araw-araw. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan mo kaming makapag-focus na sa pakikinig at maunawaan po namin ang kapahayagan sa oras na ito. At and I pray, Lord, for the people, Lord, nakasabay ko po ngayon sa oras na ito, Lord. I pray for them, Lord, na patuloy mo silang i-bless, Panginoon, their pakikinig and their hearts, Panginoon, na buksan po, Panginoon, upang kanila pong ma-absorb, Panginoon, at maunawaan ang iyong mga mensahe. Maraming salamat po ngayong umaga na ito. Ikaw lamang ang maparangalan. Gabayan nawa kami sa patnubay ng Holy Spirit sa lahat ng aming pag-uusapan. Maraming salamat po, and we give you back all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. Amen po. So, yun po ating pag-uusapan ngayon ay ating pong hanguin sa John chapter 8 verse 32. Apo, John chapter 8 verse 32. Sabi po dito, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Sa Tagalog po, Juan chapter 8 verse 32. Ang sabi po, at makikita ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Nawa, pagpalain ng Panginoon ang mga talata, salita niya na binigay niya sa atin ngayong umaga. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Alam niyo po, sa pamagat pa lang po, ay mararamdaman na natin kung ano yung gustong ituro sa atin ng Panginoon. Meron po itong pamagat na truth sets you free. O sa Tagalog ay palalayain ka ng katotohanan. Amen po. Alam naman po natin na ang katotohanan po ay isang bagay na ating kapag ito ating pinanghawakan po at pinanindigan po, wala po tayong dapat ikatakot dahil wala po tayong tinatago, kundi ang katotohanan lamang ang ating pinanghahawakan sa ating buhay upang tayo maging matapang, malakas at walang kinatatakutan. Amen po. So ayon po sa binasa natin, ang sabi po ay at makikita ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. So paano natin makikita katotohanan? Una po sa lahat, sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Bible, the Word of God. Wala po kasi nungalingan sa Word of God. Not unless gumawa po tayo ng sarili nating publishing, no po, at binago. Pero bibili ka naman po, nakasulat po sa Bible na po na walang dapat ibawas, dagdag po, dahil ito po ay
kasalanan kapag ginawa ng kahit na sinong tao, ano po, kundi ang katotohanan lamang, ano po, na siyang nasusulat sa Biblia. At siyempre po, yung pong patnubay ng Holy Spirit sa atin ang magbibigay po ng uh, interpretation at ng kaliwanagan upang ating maintindihan po at maramdaman po natin na ang salita ng Diyos ay buhay at totoo. Ayan po. Sabi po dito, ang katotohanan ng Diyos ay hindi nagbabawal o nagtatakda sa iyo. Ito ay lagi nagpapalaya sa iyo. Ibig sabihin po, God's truth never restricts you. Ito po, it always sets you free. Di tayo, ang salita po ng Panginoon o ang katotohanan po ay hindi tayo tinuturo upang tayo maging kulong. Hindi tayo maging nasa loob ng isang box. Hindi tayo magkaroon ng tali, ng kadena. Hindi po ganun eh. Ang katotohanan ng salita ng Panginoon ang magpapalaya po sa atin sa matagal na nating pagkakabihag sa mga bagay na pininiwalaan natin dahil yung ating kinagisnan, pininiwalaan natin kasi naririnig natin, kinalakihan natin. Po. Pero ayon po sa binasa po natin na John 8:32, na po, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya naman pala, kung mapapansin po natin, mula bata, lumaki tayo, nagkaisip tayo, na may mga narihinig tayo na ginagawa ng mga matatanda, ng mga ibang mga tao, na kung ano yung nakita natin at kinasanayan natin na ginagawa nila at nakikita natin, siya din natin ginagawa at ating sinusunod. Pero napasin nyo ba na parang ganun, it's a routine na. Pero once na tayo po ay buksan isip natin sa katotohanan, talaga pong masasabi natin na, wow, ganun pala yun. Kaya naman pala eh. Ano po ibig sabihin ng kaya naman pala? For me, sa sarili ko po, ang sinasabi ko po eh, kaya naman pala. Yung bang, sa akala ko, na tama yung ginagawa ko at pinaniniwalaan ko at pinanindigan ko na tama at totoo, hindi po nababago yung buhay. Hindi rin po sumasaya. Saglit lang. Parang mabigat pa rin. Yung pala, ako ay natatali at nakakahon sa kung ano lang yung kinagisnan ko. Ibig sabihin, wala po akong sariling pagsisearch. Wala po akong sariling pagsusuri. Ako ay basta gumaya na lang. Narinig ko lang, pinaniwalaan. At yung po sa atin ngayon ay tayo po mismo ang makakatuklas. Kahit sabihin sa atin ibang tao na ito yun. Tapos, makikinig lang po tayo, makikinig lang na makikinig. Pero, pwede natin sundin yung sinabi nila, gayahin. Pero wala namang pagbabago sa damdamin natin eh. Ganun pa rin. Walang something, no, na parang, ngayon ko lang nalaman niya. Hindi buhay, Kaya nga po, ang sabi dito ay, ang katotohanan daw ng Diyos ay hindi nagbabawal o nagtatakda sa iyo. Kung hindi ang katotohanan ng salita ng Panginoon ay nagpapalaya po ito sa iyo at sa akin. Amen po. Kung tatanungin ko po kayo, sa oras po ba nito kayo po ba may problema? Kayo po ba ay may takot? May ipinag-aalala? Tayo po ba ay pinanghinaan ng loob sa sitwasyon po ng ating buhay ngayon? Kahit po bata, itanungin mo, alam nila yung nangyayari. Yung apo ko, 4 years old, alam niya. Sabi niya, hindi ako, why can't I go to mall and play sa mga palaruan doon, no? In Kidzuna, in Words of France. Alam niyo, hindi ko pa nga siya nasasagot. Sasabihin niya, is it because of virus? Sabi ganun. But I'm wearing my mask. I'm wearing my mask and my face shield. Then, sabi ko sa kanya, pray. Sabi ko sa kanya,
just pray and trust Jesus in your heart. Kaya alam niyo po, kahit po bata, hindi po sila inosente sa nangyayari po sa mundo ito. Ang dapat lang po talaga siguro kahit bata pa sila, ay paunti-unti po sa level po na maiintindihan nila yung ating paliwanag po, no? Yung pong sitwasyon ngayon. And higit sa lahat, yung solusyon po, na mayroong solusyon, na may pag-asa, that there is hope. So po, hindi po yung lagi silang natatakot na, oh, lalabas kasi ganun, o ganun. So po, importante rin po yung may warning na po, may paalala, pero dapat may kasunod po yung hope, paliwanag na just pray to God, time will come, matatapos itong lahat, basta we are already saved, and sumunod tayo kung ano yung dapat nating gawin, mag-ingat. At the same time, above all, yung tayo ay mag-pray at magtiwala sa Panginoon. Di po ba? Kaya nga, kung meron daw pinanghihinaan ng ang loob sa atin, no? Yung kung nadi-discourage na, meron na tayong sense of bondage, no? Para tayong alipin na ng takot. Alipin na po tayo ng takot, no? Meron tayong bahagi sa buhay natin na tayo ay takot na. Na po, kung tawagin nga po ay bondage in particular area of our lives na po. Yung po daw ay parang nakakalungkot na po. Nakakalungkot kasi kinokontrol yung buhay natin. Po. Kaya, sinasabi po dito na, yung mga nararamdaman natin na takot, yun po ay pagiging alipin natin. Tayo po ay napapaalipin sa takot. Na po. At sa mga bagay na sobra natin pinaniwalaan. No po. Na tayo yung unang-unang tayong unang-unang sasalo. Tayong unang-unang haharap at sasalo doon sa mga masamang mangyayari. Bakit po tayo nag-aabang ng mga ganung bagay? Although, hindi naman ako nag-aabang, no? Okay, hindi nag-aabang, pero bakit may takot? So, ibig sabihin, nandoon yung negativity sa isip natin na nag-uudyok sa atin para tayo ay magkaroon ng takot na po. Maaring sa isang parte ng buhay natin, meron din tayong kinatatakutan po, aside from pandemic, aside from mga viruses na yan, na po, sa sariling buhay natin, personal life po natin, no? Yung pagkakaalipin po sa kasalanan, na po, living in sin. Ano po ba yung sin na pinag-uusapan natin dito? Ito po yung sin, ito po yung mga bagay na nagagawa po, at ginagawa natin, na mga bagay na against po sa ating Panginoon. Po, alam naman po natin yun. Dahil yung iba po ay nagtatago sa dilim. Po, makakapagtago naman po tayo at hindi ipapahalata sa kapwa, pero alam po ito ng Diyos. Kaya nga po ang pamagat natin, palalayain ka pag nagtatago ka sa kasalanan, palalayain ka kapag ikaw ay nasa bondage of sin, po, o nasa bondage ka ng takot, po. Alam niyo po, yung pong kakulangan po or lack of victory over a certain sin, no po, ito po bagay na nakakalungkot po, yung nagpapaalipin po tayo sa kasalanan, at kapag nga daw po ganun, tayo ay nakatali po, tayo ay nandoon po tayo at hindi po tayo nasa dilim po tayo at tayo hindi ipapakita. Anong tawag doon? Yung parang nandoon ka na lang, hindi ka na makagalaw. Pagka po ganun, syempre, yun? Walang kalayaan, walang kaligayahan. Po, meron tayong guilt, na po. Ito po isang mapanganib or dangerous na po. Dangerous po ito na po, kasi po, sabi po dito, a harmful, or it is possible that you do not yet understand a truth about God, na po, that can release you.
Meron po kasing paraan para ma-release tayo dito. Ito po yung truth of God. Saan po ito matatagpuan? Doon po sa Bible. Alam niyo, minsan, sa isang tao na nakasarang isip at ang kanilang, anong tawag doon? Ang kanilang perception, ano ang Bible, kapag may dala kang Biblia, ano pong iisipin ng ibang tao? Ay, ibang religion yan. Kaya, ay, ayoko nung ganyan-ganyan, Bible. Hindi nila nalalaman na ang Biblia ay hindi religion. Na ang Biblia ay hindi nakakatakot. Sabi nga, walang restriction, di ba? Tuturuan pa nga tayo nito upang tayo ay maging malaya. Po, Bible is Word of God. Na po, at narito ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Po ba? Kung meron po tayong mamimension na tao na sobrang nakakulong at ang daming manghimala at mga charot-charot sa buhay po, ako po yun eh. Ako po yun. Pero alam niyo po, pinalaya ako ng Panginoon. Opo. Maaring hindi pa natin naiintindihan ang isang katotohanan po tungkol sa Diyos. Hindi natin naiintindihan po na ito ang magpapalaya sa iyo. Dahil ito ang nagpalaya sa akin po. Sabi dito, if you feel powerless to meet the challenges in your life, no, take encouragement from the promise of God. Alam niyo po, ang sabi ng isa po sa verse po sa Bible, yung pong Philippians chapter 4 verse 13. Philippians chapter 4 verse 13, ang sabi dito ay I can do all things through Christ who strengthened me. Sa Tagalog po, mas maganda. Sabi po rito, lahat ng bagay ay magagawa ko dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Pag wala pala si Kristo, wala magpapalakas sa atin. Siya kasi nagpapalakas sa atin eh. Hindi po yung Jesus na kilala lang natin sa ano bang tawag din, mga narinig natin ng bata, Papa Jesus, Papa Jesus, ito po, very sweet natin tinatawag si Jesus, and it's good. Kaya lang, sa pangalan lang. Pero yung talagang dapat malaman natin ang katotohanan na binibigay niya, na sinasabi niya, ayaw ba natin malaman yun? Okay na ba sa atin yung may God, si Jesus, Father, Son, Holy Spirit? Tapos may mga okasyon, mayroong mga, yung mga Holy Week, may Christmas, may kung ano-ano, na seasonal. Pero hindi po ba natin alam na si Kristo, na si Jesus Christ po ay hindi siya po yung ano siya of all seasons po siya eh. Hindi po siya yung panahon lang na naaalala kapag mahal na araw, Holy Week, po, na naaalala kapag Pasko, ayan po no. Pero actually po hindi po. Jesus lives in us every day. Palagi po. Kaya nga po tayo lumalakas kasi nandito siya sa puso natin. At kilala natin siya. Kilalanin po natin ating Panginoong Hesus, hindi lamang sa history, hindi lamang sa narinig natin, kundi tayo po mismo. Tayo po mismo ang dapat hanapin po natin yung katotohanan po, upang tayo po ay makalaya. Mawala po yung mga fears natin, takot natin. Huwag tayong mabuhay ng kwentong tradisyonal o kwentong luma na po. Hanggang ngayon kasi may ganun pa eh. And I really thank God and praise God dahil nakalaya po ako doon. Alam niyo po, kwento ko lang po sa inyo. Ayan, baka nanonood yung mga pininsang ko dyan. Hello. Kagabi magkakasama po kami doon po sa wake ng aking tita na sumakabilang buhay na po. And I praise God na bago po siya kinuha ni Lord nung Saturday lang po, mga 2 days ago. Nakadala pa po kami sa kanya na may sakit po siya at age 86 I think, hindi na po siya nagsasalita at pero anong po, nandun na po siya, naalagaan po siya na po. Alam niyo po, I praise God
panatag po ako. Wala akong maramdaman na, alam niyo po yung parang mga panghihinayang, Lord, sana hindi po muna, Lord. Kasi, alam niyo po, kapag po ang mahal natin sa buhay, ay nawala po. Hindi po siya talagang nawala. Lumipat lang po siya doon sa kabilang buhay. And I praise God dahil nung ako dinalo po namin siya bago po siya namatay na po mga 3 months ago. Binigyan po ako ng Lord ng privilege po upang siya ay makausap na kaming dalawa lang. Bubulungan po kami. Alam niyo po, tinanggap po niya si Jesus as her Lord and Savior. And that is the grace of God na pinagkaloob. Hindi po dahil sa akin, kundi dahil po, yun po yung moment talaga na siya po ay nakatanggap sa Panginoon. By grace po, biyaya po ng Panginoon yun. Kaya po nung nalaman ko na siya po ay umuwi na, alam ko po kung saan siya umuwi. And I praise God and I thank God na kung tutuusin, di ba? Tapos na yung hirap niya sa mundo, no? Ano po ang mga tumanggap kay Jesus po as Lord and Savior, sa maniwala tayo at hindi. Ito po ay diretso sa piling ng Diyos. Sa piling ng Diyos at inaaliw na po siya doon. Masaya na po siya doon. Whereas in fact, yung mga tao na nawala sa mundo at lumipat sa kabilang buhay. Dalawa po kasi yan. Ano po? At is that to say na tanggapin po ating katotohanan kasi ito po yung pinag-uusapan natin, ito po yung pamagat, po ba? Palalayain ka ng katotohanan po. Ayun po, yun po talaga ang kinakailangan sa atin hanggang tayo nabubuhay, na tayo po iwag magmatigas, huwag natin hintayin tayo magkaroon ng sakit. Kaya nga po sabi ko biyaya po ng Diyos, grace po ng Lord yung na gano'n na po siya, yung halos na siya makapagsalita, hindi siya kumikibo, hindi na po siya nakakagalaw, bedridden po siya, naalagaan po siya ng buong pamilya. Pero wala po tayong magagawa at alagaan natin ng sobrang alaga. Dahil pag po yan ay bumitaw ng hininga sa mundo na ito, may pupuntahan na po yan. At isa po ang security po o seguridad na pupuntahan niya ay tiyak po na sa langit, sa piling po ng Panginoon. Kung tinanggap niya pa sa puso niya, sinabi po niya kinonfess po niya yun at narinig ko sa isang maliit na boses po niya. Narinig ko po, alam ko po na hinihintay na siya ng Lord po. Hindi po tayo nagko-condemn dito, wala pa tayong kino-condemn, no condemnation po sa mga hindi pa nakakatanggap sa Panginoon na binigyan ng buhay. Actually, wala pang judgmental, bawal yun na po. Who knows, baka may iba siyang nakausap, baka may ibang bumulong sa kanya, tulad ka po nung nangyari sa amin dalawang biya ko, na nabulungan ko po siya ng panalangin, ng pagtangkap sa Panginoon, para anytime na siya po ay bumitaw na ang kanyang hininga dito sa lupa, cut, lipat sa kabila, nandun po siya kay Jesus, face to face. Kaya po yung kalayaan, katotohanan po, no? Kaya napakahalaga po na tayo ay tumatanggap sa ating Panginoon Jesus bilang ating Lord and Savior. Amen po. So alam niyo po, napag-usapan po naman yung po sa week ng aking tita, no? Kagabi. And kung nanonood mo yung mga pinsa ko, nagkakabiroan po sila dahil yung pong buhay ko na ako ay hindi pa po Christian, na po, nagdaan po ako sa mga kung ano-ano na hindi ko naman po pinilanot, hindi ko sinadya. Napunta lang po talaga ako doon, napapag-usapan yung mga dwarf, yung mga faith healer, yung mga espiritista. I was once one of them. Ako, o mga pinsan. May time para pag-usapan natin yan. Ulit, kita-kita tayo. Kaya nasabi ko lang, those were all devils. Yun po yung totoo. Pero nung time hindi ko talaga alam. What I know was I can help people na gumaling sila. Kaya nagamit ko po yung mga kung ano-anong bulong-bulong,
bulong-bulong, tsaka yung mga ritual. Kasi may nagturo po sa akin noon ng spirit na po. Yung pong parte po ito ng testimony kasi na siguro sa ibang vlog ko po, ay doon ko po ito ikukwento lahat. So, konti lang po ito dahil dito po tayo sa ating topic na palalayain tayo ng katotohanan. Kung hindi ko po inakap yung katotohanan, yung totoo, nabasa ko po sa Word of God na pagbasa hindi lang po binasa eh. Kasi po ikaw ay naghahanap, ang sabi po ng Bible, those who seek will find, those who knock, those who seek will find, those who ask will receive, and those who knock, the door will be open to them. Nakasulat po yan sa Bible. At ako po ito hindi mabiblia. Sagrado po ako, sagrado po ako talaga na no for Bible. Pero sa biyaya nga po ng Panginoon, ulitin ko na po sa biyaya. Pag po sinabi biyaya na po, ito po yung mga bagay na regalo sa atin ng Diyos na hindi na natin hinihingi. At wala tayong karapatang bigyan. Hindi po tayo worth doon. Hindi po tayo worthy para tumanggap ng ganun. Do not have merit. Pero sa biyaya nga po ng Panginoon, dahil napakabuti po ng Diyos, pinili tayo eh. We are chosen. We did not choose God. God chose us. Po, sa isang mga kadahilanan po kung bakit makilala natin ang Panginoon. Meron po eh. May dahilan po ito. Alam niyo po, hindi ako pinabayaan ng Diyos sa ganung sitwasyon. Naakala ko eh, marami ako natutulungan noong time na yun. Pero sabi ko nga, maraming tao, nagpapamaga pala, nagpapagamot sila sa akin. Meron po akong langis, meron akong, ano ba to, mga dahon-dahon, may bulong-bulong ng Latin, hindi ko naman naiintindihan. Alam niyo po, kahit alam ko na mayroong mga gumagaling na tutulungan, ako po, sa sarili ko, malungkot, nagkakasakit. Pangit po ang sitwasyon ng buhay namin, pamilya ko. Nakahiwalay pa kami, asawa. Alam niyo po, pag natin kilala ang katotohanan, papalubog po tayo eh. Kung sumasaya man tayo, kung nakikilala man tayo, alam niyo po, hindi po yun ang kailangan natin. Kasi yun po eh, temporary lang yun. Hanggang earth lang po yun. Paano po pag pinauwi na tayo doon sa kabilang buhay? Eh di sasabihin ko ba, naku, ang dami kong pinagaling. Ang dami kong tinapal ng dahon-dahon. Ang dami kong pinainom ng langis na galing kung saang lupa. Ang dami kong pinagdikdikan ng mga kung ano-ano. Pinatakpatakan ng mata ng asin at kampupo. Alam niyo po, nagbubunot pa po ako ng ngipin. Ako, nang wala anesthesia. So, alam niyo po, yung pinanggaling ko, sobrang malalim. Mga pinsan, nakakausap ko kagabi. Alam niyo, I can say na lahat yan ay panlilinggan ng away. Nang tayo, hindi ko alam. God is good. Pinakita niya sa akin na mali yung ginawa ko. Pero hindi ako hinusgahan ng Diyos. Hindi niya ako pinarusahan. Bagkus, ako ay pinagpala niya. Hindi ko naman sasabihin na yumaman ako. Alam niyo po, ang blessing hindi po yan sa pagsasalapi eh. Ang blessing ay hindi sa material at hindi sa financial, hindi sa comfort zone. Ang blessing po dito na pinag-uusapan natin ay blessing po na masaya ka, may peace of mind ka. Yung mga anak mo nakikita mo maayos kahit hindi naman kami naging mga milyonarya. Pero nabuhay kami sa bawat araw sa biyaya ng Diyos. Masaya. Po, kahit sa gitna ng ganitong sitwasyon, nakakapagpasalamat. Hindi kami nakakapag-isip ng negative na magpakamatay na lang tayo, kaya papatayin ko kayo kasi mawalan niya kayo. Alam niyo yung mga pag-revenge na yan, kung tutuusin ako, marami akong pwedeng gantihan, marami pong umapi sa akin eh. Pero no, tinuturo po ng Word of God na katotohanan na sabi po utos ng Diyos, mahalin mo ang mga bumabati ko sa'yo. Ipanalangin mo ang mga umaaway sa'yo. Naku, napakaano naman. Badal-banala. Alam po, marami tayong naririnig na ganyan pero hindi na po ako tinatablan sa mga ganon. Kasi nga po, ako po ay binabad ng Panginoon sa mga salita niya. At napatunayan ko po
ng katotohanan ang nagpalaya sa akin. Dahil kung hindi ko po natagpuan ang katotohanan ng salita ng Diyos, na po, ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ko, baka po nakakulong na ako ngayon. Baka una ko na pinatay yung asawa ko. O pinatay ko yung mga kuha ng kawalangian sa buhay ko. Pero hindi po eh. Sabi ko, pag nakita ko itong mga taong nanloko sa akin, ang agrabyado na to, pagpipalay ko sila. Pagpipalay ko po sila. At alam niyo po, ang hirap po minsan magkwento kasi na-overwhelm po ako. Oras na ito na-overwhelm po. Ayoko umiyak na po. Pero yun po, ang sabi po ng Panginoon ay kapag daw natagpuan natin o nakita natin ang katotohanan, ito daw po magpapalaya sa atin. Magpapalaya. Huwag lang matigas ang ulo natin. Dahil kapag sobrang tigas ng ulo natin, sa kabila ng tayo ay pinapalaya na ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, nakausap tayo, nanatili ka pa rin matigas, nanatili ka pa rin sa buhay mo na you are living in sin. I am not condemning, I am not judging anybody here, but the word of God says, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabihin mo, buhay ka pa. Oo, buhay ka pa. Buhay ka pa, andiyan ka pa nga eh. Pero, ano yung buhay mo? Yung saya mo ba? Ilang araw? Ilang linggo? Ilang buwan? Expiration po kasi yun eh. Alam niyo po, yung living in sin, wala naman talagang kapayapaan yun. Kasi mismo siya, alam niya na hindi ito yung gusto ng Diyos. Pero pinipilit natin, pinipilit mo. No? Kaya ang katotohanan, wala sa'yo. At ang kasalanan, magpapahamak sa'yo. Hindi lang sa'yo. Pati sa mga mahal mo sa buhay, hanggang kaapu-apuhan. Yun ay sumpa. Ayon sa Bible. Opo. Ang sabi ko dito, maaaring hindi mo pa naintindihan ang isang katotohanan. Ang isang katotohanan tungkol sa Diyos. Opo. Na maaaring makapagpalaya sa'yo. Opo. Nasabi dito eh. It is possible that you do not yet understand the truth about God that can release you. Ayun ba yun? Marirelease kayo? Di na kakanta ng please release me, let me go. Re-release ka na nga, ayaw mo naman mag-let go. Diba? Puro tayo palusot. Lord, ikaw na, bahalang sige, paghiwalay mo na lang kami. Kung kayo pwede kang kutungan ni Lord. Ano ba? Anong paghiwalay ba gusto niyo? Pisikalan? Spiritual? Sige. Alam niyo po, kung nararamdaman ninyo na wala kayong lakas na harapin ang hamon na kinakaharap ninyo sa ngayon, po, ang pangako po, salita ng Diyos na nasa Filipos, chapter 4:13, Filipos, as English by Philippians, chapter 4, verse 13, na sinasabing, I can do all things, not by yourself, but what? I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Kasama pa rin si Jesus. Di mo nga kayang gawin mag-isa. Kahit sino, kahit po tayo, wala magagawa. Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawing lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Amen? Napapaawit po ako kasi pag nabibless ako. Alam mo yun, kahit may problema tayo, pag meron akong gustong gawin, parang ang hirap gawin. Kaya talagang mahirap kasi po, ako mag-isa ang may gustong gawing mag-isa.
Eh, nandiyan nga po si Kristo. Kaya nga po sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Basta po yung gagawin mo na ito, dapat will of God. Eh, baka naman gamitin mo ito sa kasalanan. Hindi ito tatalab. Na po, lahat po ng bagay ay magagawa natin sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Kung kalooban niya ang gusto nating gawin. Amen po. May mga sitwasyon po sa buhay natin na feeling talunan, feeling defeated tayo. Po, kunwari, sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa ugali natin, yung patience natin, ang iksi, madali tayong magalit, o kaya madali tayong magsawa sa ginagawa natin sa buhay, nawawala yung pagkisikap natin, lagi tayong merong iniiwasan, yung mga negativity po na nangyayari pa sa buhay natin, alam niyo po, may kaibigan ako kailan lang nasunugan siya ng bahay, house and lot, nasunog po bahay nila, and yun po, nagkausap na po kami, alam niya po, despite that, maayos po siyang kausap, malungkot po siya, hindi naman siya naglulundag sa saya, of course hindi po, pero since meron po siyang foundation po ng salita ng Diyos, alam niya po, ang sinasabi po niya talagang puro bakas po ng pag-asa. Tignan niyo po yung favor ni Lord. Nangyari po yung sunog na yun. Wala siya sa bahay. Wala ang kanyang nanay. At kung may tao man po ay ang kanyang anak at apo na nakaligtas din po. Sabi niya, ano lang yan no? Material ang mahalaga yung buhay. Alam niyo po yung favor ni Lord, kahit po sa mga sitwasyon na pangit, mga sitwasyon, nandun po yung favor niya. Hindi mo titignan yung nasayang na malaking bahay, magamit mo, no? Hindi mo titignan yun Ang titignan mo, yung ginawa ni Lord. Naligtas ang pamilya. Alam niyo kung wala tayo sa Panginoon, magagalit tayo sa Diyos. Sabihin natin sa Kanya, Lord naman, pinundar ko to. Lord naman, paano na kami ngayon? Diba? Pero hindi Ang marinig ko sa Kanya pagpapasalamat at wala siyang sinisisi. Kasi merong po dapat sisihin kung ano nangyari, pero hindi po yung sinisi kahit sino. Dahil po, alam niya na merong dahilan. Alam niya po, ang sabi po ng Romans 8:28, sa Bible po, Romans chapter 8 verse 28, sabi po doon, I can do, sabi po doon, tapos na pala tayo sa Pilipos, Romans 8:20 po, ang sabi po dito ay, all things work together for good, for those who love God, for those who are called according to His purpose. Yan po ang sabi dito Kaya po kung iisip natin tayo talunan sa isang pangyayari o nangyari sa buhay natin, panghawakan po natin ang katotohanan, yung pong salita ng Diyos, yung sinasabi sa atin na huwag kang matakot, huwag kang mawala ng pag-asa, hindi ka talunan. Dahil pag may nangyaring negative sa buhay mo, at ikaw ay merong faith kay God, may dahilan. Huwag po tayong manisi, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Panghawakan po natin ang katotohanan po na sinasabi po ng Romans 8:28 po na ang lahat daw po ng bagay ay pinaglalakip-lakip ng Diyos, pangit man, maganda man, pinagsama-sama niya yun at ano po ang kahinatnan sa huli, maganda pa din. Yan po yung favor ni Lord sa atin, na kahit sa pinakamahirap po na kalagayan o mahirap na sitwasyon po ng buhay natin ay maaaring maging sa ikabubuti po natin. Hindi po maintindihan? Alam niyo po, hindi tayo pinangakuan ng Panginoon ng buhay na lahat ay sarap. Di po ba? Kapag tayo ay tumangkap kay Lord as Jesus as our Lord and Savior, it doesn't mean that we are just lying in a bed of roses.
Take note, even roses have thorns, di po ba? Di ba? Magtitinik ka rin eh. Kasi itong mga tinik na ito, di po, ito yung masasaktan tayo. Tutusok tayo, masakit, di po ba? Pero tignan mo, may roses siya. May bulaklak siya, di ba? Na ang ganda, ang bango, na nakakaganda ng tanawin. Pero may tinik siya. Ganun din po yan mga Kristiyano na tumatanggap kay Jesus as Lord and Savior. Kasi yung iba, sinasabi, oh bakit ganyan ang buhay mo? Ah, bakit ganyan? Born again ka pa. Alam niyo po, huwag na tayong tablan sa ganun. Kasi ganyan din tayo noon eh. Ako nga po, ganyan ako kumambara. Mga pinsan. Alam niyo ba, ganyan din ako kumambara ng araw. Mas matindi pa. Ang dami kong mga binabara kapag pinaliliwalagan nila ako ng Word of God. Sayang na lang ang talino ko. Kung hindi ko kayo bababara. Sabi ko po noon yun, noon. Pero sabi po ng Biblia, sabi po sa pakasulat po sa Bible, ang katalinuhan ng tao ay maruming basahan lamang sa paningin ng Diyos. Nakasulat po yan sa Bible. Sige, basahin mo. Alam mo, nakasulat po yan. Na ikinubli nga po ng Diyos yung mga katotohanan sa mga taong pantas o matatalino. Ito po ay niribili sa mga taong simple lang na naghahanap na katotohanan po at gustong mabagong buhay. Ang sabi po dito ay na kahit sa pinakamahihirap na kalagayan sa buhay ay maaring mangyari ito sa ikabubuti mo. Po, sa ikabubuti natin no, para sa Diyos. Kaya kung alipin ka ng kasalanan, gamitin mo katotohanan ng 1 John 1:9. 1 John 1:9. Basahin ka po natin. Baka naman sabihin nyo sa akin lang, hindi po galing sa akin ha. Ito po yung mga naaalipin sa kasalanan po. Ang sabi po dito, ito po ang hawak ay Bible po ng Tagalog na lang. Sabi po dito, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. Banal po ang Diyos na tayo'y patatawarin daw. O, at, ano ba yun? At tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. O, ulitin ko po. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal ang ating Diyos na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo linisin niya sa lahat ng ating mga kalikuan. E sasabihin mo, wala ako kasalanan, hindi man ako kriminal, hindi man ako magnanakaw, hindi ako rapist. Diba? Ganun po, di ikaw na. Alam niyo po, ang sagot po ng Bible doon, kung sinasabi natin tayo'y hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling ang Diyos. At ang kanyang salita daw ay wala sa atin. Po. Kaya yun po, no? Kapag pala sinabi natin na wala man akong kasalanan, anong ginawang masama, tumutulong pa nga ako . Yung pag sinabi mo nang wala kang kasalanan, nagkasala ka na nun. Dahil Bible po nagsabi na, alam niyo po ang sabi po ng isa pa po, Romans 6:23 I think, para po malaman natin na tayo ay makasalanan. Po, sabi dito po, sabi po dito, all are sinners. Ayan. Romans 3:23. Sige po, mabilis lang po, tignan po natin. Bakit mo sasabihin na wala kang kasalanan? Natutulog lang ako dyan araw-araw ko nagmakain, natutulog, nagbubuhat. Ang kasalanan ko. Alam niyo po, yun po yung sinasabi po ng iba. Kaya ayaw nila makinig ng Word of God. Ayaw nila sa Bible. Tuturuan ng Bible. Natatanda ko ang tuturuan pa ako ng Bible. Yun po kalandar po. Ang sabi po ng Panginoon po, na nakasulat po sa Bible, na po, sabi po rito, sapagkat, ayan po, no? Ayan po, nakasulat po rito, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. All have sinned and fall short of the glory of God. Po ba? Kaya po, tayo po lahat ay makasalanan. Ito po. At ang sabi po dito, lahat tayo ay patay. Patay sa kasalanan. Ibig sabihin hindi natin namamalayan na
Di na pala ayos yung buhay natin, di na pala nakaka-glorify kay God. Parang nagkakalyo na, no? Kapatid, halimbawang gumagawa ka ng isang bagay na alam mo na mali sa pangingin ng Panginoon, pero pinagpapatuloy mo, tawag pala doon kalyo, manhid na. At pinakamatindi, sabi, you are dead in sin. Buhay ka lang, ang ganda-ganda natin, o ang ganda ng buhay natin, but you are living dead. Bible po nagsabi, sige, papatunayan po natin sa inyo. Romans again. Romans 6:23. Ayan, sabi po rito. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, ayan po, kaya sinasabi po na, for the wages of sin is death. Di po ba? Kaya, meron pong pag tayo nagkakasala, magbabayad po tayo ng kasalanan natin. Dito sa earth, ako kulong ka. Di po ba? Yan ang law sa earth Meron po ang law po ng ng spiritual. Pupunta po tayo doon sa ayaw natin puntahan, yung sa mainit na lugar. Yun po yun. Pero ang magandang balita po ay nag-aalok po ng kaligtasan ng Panginoon upang tayo ay hindi mapunta doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Alam naman natin na may heaven, meron pong hell and may heaven. Hindi po totoo na kapag namatay ang bawat tao ay lahat ng tao ay sa heaven. Nung bata pa ako, yung paniwala ko. Ba't ko alam? Nasa Bible po yun. Kaya minsan ang tao ay magbasa ng Biblia kasi hindi naman sa ayaw talaga nila magbasa There is power, no? Dito po sa mundo na ito, nagsasabing, huwag ka magbasa niyan. Pinipigil tayo. Dahil makikita may katotohanan Yung katotohanan na magpapalaya sa'yo, magpapalaya sa atin. Po ba? Ang sabi ko dito sa Romans na naman, Romans po siya. Romans o Romania, o Roman 5. Chapter 5, 6 to 8. Ito po sabi dito. Ito po. Sapagkat ang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masasama. Ibig ko sabihin ito, noon mga sinners pa po tayo, diba? God died for our sins, no? Kahit nung unang panahon, wala pa tayo, hindi pa tayo sinisila. Unang panahon pa, pinako na po si Kristo sa krus. Dahil tinubos po niya kasalan ng sangkatauhan. Di po ba? Alam niyo yun. Di po ba? And verse 6, 7, sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti ay may mangangas mamatay. Tignan po natin ito, medyo malalim pa sa King James po ito na po. Tagalog pati yun na po. Ibig ko sabihin nito ay namatay po ang isang taong matuwid. Si Jesus po nagkatawang tao siya, di ba? Namatay po siya po yung righteous matuwid. Righteous po ibig sabihin nun. Siya yung isang taong matuwid po na namatay po para sa kasalanan ng lahat. Kaya po napagtagumpayan po ni Kristo yung buhay at kamatayan. Kasi namatay po siya, di po ba, sa krus? Pero after 3 days, nabuhay siya Kaya napagtagumpayan niya, na-overcome po na yun, nabuhay po siya muli. At wala na siya katatakutan. Dahil napagtagumpayan po ng Panginoon ang kamatayan. Dahil siya po ay muling buhay. Verse 8, datapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Maliwanag po yun. Pero wag po tayong matakot dahil may pag-asa po tayo. Meron po tayong may pag-asa po tayo na tayo po ay maligtas. Yan po yung kanina binasa natin sa 1 John 1:9. Sige po, sabi po dito ay kung tayo po ay ipapahayag ko ng ating mga labi o aaminin natin na tayo ay makasalanan po, ang Panginoong Diyos ay tapat at banal upang tayo patawarin. Kailangan lang po tayo umamin. No excuses na. Kasi pag namatay ka bigla, huwag maisipin na
magpapagdadasal yung mga mandadasal at ikaw siyam na gabing pinagdadasal, ganun ba yun? At saka 40 days, akala ko din noon, ay may magagawa ng mga panalangin na yun, pag namatay ako. Diba? Kasi pagka ganun, dito pala sa mundo, di ka magbabago papaka-criminal ka talaga, papakasama-sama ka talaga. Uy, ba't namatay naman ako pagdasal naman ako ni Aling Juana tsaka ni Kasebyang o di ba, magpapasyam naman ng mga kamag-anak ko maglalakbay ako, may kandila ako kaya nga may kandila, nililiwanagan yung daan ko, nililiwanagan yung dinadaan ako sa kadiliman kasi kumakit sa langit. Wala po sa Bible yun, yun din yung paniwala. Alam niyo po, isa ako sa mandadasal, isa po sa nagpapasyam po. Sila lamang po sinasabi ng Panginoon kung tayo ipahayag ng ating mga labi na tayo ay makasalanan o sa ating pagtatapat natin sa ating Panginoon, aamin natin, Lord, kasalanan po ako. So, hingi tayo ng tawad. Ang Diyos ay hindi magmamalaki. Hindi tayo susumbatan. Hindi tayo parurusahan. Ang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin. Instant. Patawarin tayo sa ating makasalanan. At tayo ay lilinisin niya sa lahat ng ating kalikuan sa buhay. God will cleanse all our sins. Kaya ba natin yun? Hindi tayo maging perfect. Pero dahan-dahan, gradually po, masasali po tayo ng gano'n. Na tayo po ay matatakot ang magkasala. At pag nagkamali, Lord, sorry po. I failed. Lord, sorry po. And God will forgive us and give us another chance because our God is God of second chances. Not only second chances, but God is God of many, many, many chances. Ayaw ba natin yun? I'm speaking of myself. Alam niyo po, tinuring ko pong talaga malaking kasalanan po. Yung pong ako po ay naging spiritista. Doktor Wakwak. Hindi ko po alam nung time na yun. Kaya po, ngayon, nagkakakwentuhan, napupunta po sa kwentuhan ganun, wala akong masabi. At sabi nila, totoo ba yun, ginagawa mo noon? Kasi, maliwanag ko man po. Pero, maliban na lang sa isang mga gawain po namin sa church o sa mga tumpukan, nagagawa ko po isang testimony ko po ito Just testimony po kung ano po yung pinanggalingan ko. At napaka-imposibleng mabago ko yung sarili ko. Ang hiya ko na lang sa mga taong kinilala ko. Sabi nga ng pinsan ko, ayan si ate, Sister Luz, ate Nel, sikat na sikat siya sa Amuno. Nasabi ko po yung lugar. Sikat na sikat siya sa lugar na to. Kilalang kilala yan. Nasaan yung mediko? Nasaan gumagamot? Nasaan yung gato? Tapos lalabas naman ako, ang liit ko lang babae, tapos naka-white ako, tapos wala po akong instruments, basta ang gagawin ko lang, maglalating-latin, at ako ay magagamot ang langis at kung ano-ano. Alam niyo po yung mga kasama ko, mga assistant ko na taga-bigay ng bulak, taga-bigay ng langis, lahat po kami ay tumanggap na sa Panginoon. Lahat po kami ay nakilala namin ang katotohanan na nagpalaya po sa amin. At lahat po kami ngayon ay naglilingkod sa Diyos sa pamagitan po ng pagtuturo ng salita ng Diyos ng katotohanan, sa pamamagitan po ng pagpapatotoo kung ano yung buhay namin noon at ano yung buhay namin ngayon, na alam na po namin na kami pala inalipin at kinahon ng kaaway sa maling paniniwala namin, na inakap namin kung akala namin kami gumagawa ng mabuti. Alam niyo po, tayo po kasi mapangatuwiran tayo, di po ba? Mapangatuwiran po tayo. Kaya alam niyo po, wala pong naging maganda sa buhay ko noon. Dahil ako po ay nasa ilalim ng sumpa. Maaaring sa kanununuan ko, may ganun na down to generation po, at ako po inabutin ng ganun. Pero sa biyaya ng Panginoon, nung ito po at nalikuran ko,
at tinanggap ko na si Jesus bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas, nabago po yung buhay ko. Yun nga po ang sabi ng 1 Corinthians 5:17, nakasulat po sa Bible. Behold, old things have passed. Sa Tagalog po, ang lahat daw po ng bagay ay lumipas na. Ikaw ay bagong nilalang na. Kaya po, binabago tayo ng Panginoon. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ang Diyos ang nagbabago sa atin. Kung tayo po ay maghahanap, kasi po naghanap na po ako, umabot na po ako sa punto na iba na ang nararamdaman ko. Pangit na, malungkot na. Po, parang, bakit ganun? Walang tagumpay. Po, ang tagumpay po na ibigay na naman sa atin, hindi po yung tagumpay na tayo magiging somebody, to be famous, to be rich. Hindi po yun. Yung pong tagumpay ng buhay, yung victory in life po. Lagi natin kasama ang Diyos. Na yung favor niya. Na po, lagi natin iniligtas sa mga kapahamakan, sa karamdaman. Na po, nalagyan tayong kahit may problema, hindi tayo natatakot. Wala tayong kinatatakutan. Na po, binibigyan tayo ng wisdom. Na po, anong gagawin natin? Yun po yun eh. Alam niyo po, lalo na po yung Romans 8:28 na gustong-gusto ko po yung verse na ito, that all things work together for good. Pinagsama-sama po ng Lord yung mga nangyari sa buhay namin. Po, lahat po ng pangit na ito, bakit nangyari? Ngayon ko po naintindihan, nakita ko po, nalaman ko po katotohanan ng salita ng Diyos na pinangyari po niya nga lahat ito, inilaw po niya na mangyari ito, pinayagan po niya para sa ikatitibay ko. Dahil gagamitin po niya ako sa gawain na ganito. Po. Kaya, lahat po ito ay naging testimony ko po. At pinatutunayan ko po na ang salita ng Diyos ay buhay at bumabago ng buhay ng isang tao. O, na sinasabing kahit sa pinakamahihirap sitwasyon ng buhay natin, o, ay it can also turn into blessing. Amen po. Kaya kung alipin ka ng kasalanan hanggang sa oras ito, gamitin mo ang katotohanan na salita ng Panginoon. No? Dahil nangangako, ibinas natin kanina kung ipagtatapat natin sa Diyos ating kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo patawarin. Pangako po niya ito. Totoo po at hindi po ito kasinungalingan. Po, nangangako ang Panginoon na kung ipahayag mo yung kasalanan, tapat daw at tapat ang Diyos na dilinisin kanya, babaguhin kanya unti-unti. O, hindi ka na magiging masaya sa buhay na ibinubuhay mo na ayaw ng Diyos. Wala ka nang kung nag-enjoy ka. Dati ngayon hindi na. Kasi, yung Holy Spirit ng Panginoon ay tinuturuan ka na kung ano lang yung dapat sa buhay mo. O, isang bagay ang malaman mo ang tungkol sa katotohanan. Ibig sabihin po, one thing to know about the truth po, it is yet another thing to experience. Halimbawa po, may nagsabi, sabi sa Bible, ang kasulat ay God is our provider. God is our healer. Tama po yun. Ang Diyos ang supply sa atin ating mga pangailangan sa araw-araw. Ang Diyos ang ating manggagamot. Naintindihan natin yun. Na? Pero, paano kung application na? Wala ka ng pera, may mga bayarin ka, may problema ka, tapos may sakit. Ito po yung pagkakataon na kailangan minsan mangyari. Kaya inaalaw ni Lord na mangyari ito para mag-function yung faith natin. Daanan natin yung sitwasyon na yun. Kailangan ma-experience natin ang mawalan para pag sumagot si Lord sa buhay natin o isinalaban niya tayo sa ganung sitwasyon, alam natin na totoo pala na buhay ang Diyos. Kasi kung hindi mangyayari sa atin, wala. Hindi pa natin masasabing na totoo kasi ang totoo po yung karanasan. Bukod sa kaalaman, dapat yung karanasan po ang katotohanan. Opo, yun po yung katotohanan eh. Kaya nga pinasabing to know God and to experience God, magkaiba po yun. Po, sabi po dito, God's truth will have no effect upon you unless you accept it. Ulitin natin ang sabi po dito.
That truth will have no effect upon you unless you accept it. Kailangan tinatanggap mo. And you believe it. Dapat pinaniniwalaan mo kung may faith ka dito. O, sinasabi dito. Walang bisa daw sa buhay natin na katotohanan ng Diyos malibang tanggapin mo ito at paniwalaan. Maaari tayong makabasa, babasa ka ng Bible, ng mga libro, no po, yung mga encouragement books, nabibili sa mga bookstore, no po. Alam mo lang, pero pag hindi mo naranasan, hindi mo matetestify na totoo. Wala po sa ibang libro eh. Nasa Bible lang po yung kapangyarihan ng Diyos. Oh. Kaya po, tuturo po sa atin ngayon ng Panginoon sa mensahe po ni ito, binigay po niya sa atin na meron po tayong ang pag-asa na makalaya sa ating mga pagkakabihag. Ano mang uri ito ng pagkakabihag, ito man ay tayo man ay insecure po tayo sa mga sa buhay natin. Tayo ba ay nabubuhay ng nagtatago ay sa kadiliman? O tayo ba ay nabubuhay na lagi tayong may takot, may nervyos, may worry, o ayaw nating lumabas sa ating shell? Mga problemang ganun po. Yun po ay naaalipin tayo ng kasinungalingan kasi na ating pinanghawakan na may takot tayo na parang pag tayo ay lumabas o pag tayo ay umamin sa ating kasalanan, tayo ay mapapahiya. Wala naman pong halaga yun kahit sino pang Poncio Pilato yung mga sa paligid natin. Ang mahalaga po, tayo ay nakinig sa Diyos. Dahil wala pong iba tayong pagkukuhanan ng isang buhay na ganap at kaaya-aya na may kapayapaan at kagalakan sa puso sa simpleng pamumuhay na wala kinatatakutan na meron tayong kaligayahan po kundi sa ating Panginoon lamang at yung kanya pong pag-uumpisa natin kapag po tayo ay nawala sa mundong ito, hindi naman po tayo namatay, yung katawan lupa lang natin ang mawawala, no? Babalik yan sa alamok, pero yung ating kaluluwa ay pupunta sa piling ng Diyos. O, kung tayo ay tatanggap sa ating Panginoong Jesus bilang Lord and Savior. Mahirap po bang gawin yun? Mahirap ka bang umamin ng kasalanan mo? Mahirap ba para sa isuko? Kung minsan ang hirap po, pero alam mo na Lord na nahihirapan tayo, kaya nga po tinutulungan niya tayo po sa mga encouragement. So, kaibigan, sino ka man na nanonood o nakinig, ang mensahe ng truth sets you free. Ito po itong salita ng Diyos, pangako ng Diyos sa atin na pag nalaman mo ang katotohanan, no? Makikita mo ang katotohanan at ito iyong tinanggap sa puso mo, mapapalaya ka. It will set you free. Ayaw mo ba maging malaya? Sa mga pinsan ko dyan, baka nanonood kayo, if you can give me a chance to talk with you all, po, papaliwanag ko sa inyo, sa biyaya ng Diyos, sa hinahaba-haba ng panahon, alam nyo ang naging buhay ng ate ninyo, buhay ko. Pero as you can see, walang nabagong na naging suplada, naging mapagmataas, o hindi ko na kayo kinilala. No? Wala namang nabago, diba? Ako pati si Kulit, si Ate Neng, no? Kaya, nalagpasan ko ang lahat ng problema na, na brutas po. Talagang, bantawag doon. Open book yung naging buhay ko sa lahat ng mga kamag-anak ko. But as you can see, ako po at ang aking mga anak, mga apo, we are all
serving the Lord. Serving the Lord. And wala po kami dapat pagmalaki. Maliban lamang sa tinataas namin ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. It's not about religion. It's not about religion. It's not about yung ano ba ang tawag doon? Yung kinukumbinsi ka na sumanib sa aming church. Hindi po ganun eh. Simple as this. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, pagod ka na, gusto mong makalaya, gusto mong sumaya, magkaroon ng peace of mind, maging magaang ang iyong buhay sa araw-araw, maging masaya ka, then ang mensaheng ito ay para sa iyo, para sa inyo. The truth shall set you free. Paano? Natanong muna ako. Tanong natin dito sa salita ng Diyos sa Bible. Kung siya tatanggapin si Jesus as our Lord and Savior, mararanasan po natin ang buhay na ganap at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. At anytime, alam mo po ating ano man po ang mangyayari sa buhay natin, tayo ay tatawid sa kabilang buhay. Nakaabang po ang Panginoon Jesus, dalawang kamay. Sa piling niya, diretso po tayo. But, kahit pa anong buti natin habang tayo nabubuhay, ano po ginagawa natin kabutihan? Opo. Pero hindi natin kilala ang tunay ng Diyos. Opo, maliban sa pangalan at tradisyon, hindi po ito isang posisyon upang tayo makapasok sa langit. Simple lang naman po at hindi naman po mahirap gawin, di po ba? Kung siya at natanggapin sa ating puso as our Lord and Savior, at tayo po ay makikinig sa mga salita niya sa Biblia, kung pagbabasa po tayo sa patuloy po ng isang matured Christian, no? Tayo po isasama sa mga Bible study. Hindi, yun po ay makakatulong ng malaki. At hindi lang po yan. Sa personal po nating devotion, pray tayo, usap natin si Lord. Hindi yung prayer na kinagis na natin na paulit-ulit. Wala lang tayong nararamdaman. Bibig na lang. Yeah? Kausap natin si Jesus, na po. Sa simpleng pananalita lang po, nakikinig po ang Diyos at sumasagot. Iiyak po tayo sa kaligayahan. Iiyak po tayo sa kabutihan ng Diyos. Opo. Katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya mga kaibigan, hindi naman tayo lahat anak ng Diyos eh. Di ba yung natutunan natin mga bata pa tayo? Kaya nga, Papa Jesus, pero alam po hindi po eh. Kasi po, tayo ay nilikha. We are creation of God. No? Yung po ang sabi dito eh. Kasi kapag ikagkasi ng Bible, hindi mo talaga malalaman ang katotohanan. Wala tayo sa history, narinig sa tinuro, pero meron po katotohanan sa kaya hindi ito minsan, hindi tayo kinukuha magbasa, tayo malalaman natin katotohanan. Sabi po sa Genesis na po, Genesis chapter 2, verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao. Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Nagmula po tayo sa alabok ng lupa. Diba? Tapos, hiningahan niya ang butas ng ilong ng kanyang hinulma na tao. Ito po yung hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. O, edi tayo po ay creation. Sa tayo galing? Alabok ng lupa. Yun po sinasabi dito. Sa Genesis 2, verse 7 to 8. Kailan tayo magiging anak ng Diyos? Punta tayo kay John. Siya talaga. Alam niya po, alam niya po, sabi po dito, first John, tayo po ay mga nilikha, hindi po tayo anak ng Diyos, sa totoo lang po. Pero tayo po ay pwede maging anak ng Diyos, kung siya ating tatanggapin po sa ating mga buhay. Bilang tatay natin siya. At tayo, hindi po first John lang po, John
John 1:12. O ito pong sabi. Sabi ko dito. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid baga, ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Ano po ibig sabihin ito? Datapwat ang lahat ng tao na tumanggap kay Jesus, no, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, ay pinagkalooban po ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kung tatanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, meron na po tayong pinagkalooban tayo ng Lord na karapatan na tumawag ng Ama, Father, Tatay. Nagkakaroon ng relasyon. Di po ba? Relasyon. Ama, anak. Po ba? Sa makatuwid bagay, ang mga sumampalataya sa kanyang pangalan. O in Jesus' name. Di po ba? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga pinginsan, we have to accept Jesus as our Lord and Savior sa panahon kasi ngayon, hindi natin alam kung anong merong bukas. Po, nakakagulat. Na po, kaya anytime dapat handa po tayo. Ito po lang ang aking share sa inyo at ito lang ang pinakamahalaga. Natanggapin natin siya as our Lord and Savior sa ating buhay at tayo po'y mabuhay ng malaya mula sa katotohanan na salita ng Diyos na nagbumula po sa Biblia na hindi po natin dapat iniiwasan, kinakainsan dahil ito po ay salita ng Diyos. Hindi po ito reliyon. Ito po salita ng Diyos. Walang sabi sinupad ka na religion mo. Magsaya ka, habain mong buhok mo. Hindi po ganun. Wala tayo. This is just to let you know that you can be freed from your sins, from the bondages of sins. Po, sa mga bagay na bumibihag sa atin, hindi natin magawa, may tako, po, hindi natin alam ang gagawin natin, tataranta tayo. O nasanin na tayo naman, hindi tayo sa mga ginagawa natin, na hindi kasama ang Diyos. Dapat kasama natin lagi ang Diyos sa lahat, pati sa mga desisyon. Po, kinakausap natin siya sa lahat ng pagkakataon. Itatanong tayo sa kanya na gagawin natin. Kano pag may relasyon na tayo sa kanya? Di po ba? Kasi di man natin siya pwedeng gawin pag tayo relasyon eh. Kasi creation lang tayo eh. Ginawa na tayo, o diyan ka na, tao ka na. Pero hindi, ginawa ka niyang anak. Nung tinanggap mo siya bilang tatay, tatanggap ka niya bilang anak. Yun po yung totoo doon. Na po. At gusto niyong mapatunayan ang aking sinasabi sa inyo. Na po, na nagmula po sa Bible. Na po, ito nga po yung John 8:32 at makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Kaya, mga kaibigan, sino ka man na first time nanood, first time na napanood ito, o dati na, o kilala mo na ako, o mga kamag-anak ko kayo nandyan. Sumabay po kayo sa akin. Pray po tayo ng pagtanggap kay Jesus as our Lord, as our Lord and Savior. So, para mamaya, after natin mag-pray, hindi ka natakot. Diba? Bukas, doon nga sa Israel, po ba, nagkakagera na, bobombahan sila. Iba na, tutulog lang eh, nadamay. Napo, tinamaan ng bomba. O di nila natanggap si Jesus. Diba? Di nila nakapansin, nakapag-repent sa mga kasalanan nila. Saan ang punta? Hindi pa totoo yun, na pag nawala sa mundo, di lahat talaga ng tao nasa langit na. Wala lang sa impyerno. Po ba? Ang kasalanan po, maliit man o malaki, kasalanan pa rin. Sabi po ng Bible yun. Kung sabi nang upit ka ng piso, at pangupit ka ng 1,000, piso lang naman eh. Hindi po. Lahat ng bagay na ayaw ng Diyos na gawin natin, yan po ay kasalanan. Po? Lahat ng ayaw ng Diyos, kasalanan yun. Pero, wala nga pong perfect. Kung nagkamali tayo ng salita, ng hindi maganda, ay, sorry Lord. It's the Holy Spirit that convicts you. No? Hanggang sa unti-unti na tayo nababago. Nanyayahan kita, kinyo ka man nandyan, na tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay bilang iyong personal Lord and Savior. Amen? Kung gusto mo,
at sumasang-ayon ka, sumunod ka sa aking panalangin. You have to utter kung ano man ang sasabihin ko. Amen? Bigkasin mo sa iyong mga labi. I-confess mo sa iyong mga salita ang prayer na ito. Sundan mo ako. Huwag mong ibubulong, huwag mong isipin, kundi bigkasin mo. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa mga narinig ko na mensahe mo. Narinig ko po na ang katotohanan ang magpapalaya sa akin. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, nagagawa at nagawa. Panginoon, naamin ko po na ako'y makasalanan sa isip, salita, at sa gawa. Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Inaamin ko po na hindi ko kayang mabuhay sa kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka sa aking buhay. Ilinisin mo po ang lahat ng karumihan ko sa buhay at tulungan mo akong magbago at maging karapat-dapat sa iyong harapan. Inaamin ko ang lahat ng nagawa ko na mali sa buhay ko. I accept you, Jesus, as my Lord and personal Savior. Maraming salamat po. Turuan mo ako na sumunod sa iyo. Salamat po sa kapatawaran. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Kaibigan, kasama, kamag-anak, sino ka man, hindi mali ang ginawa mo. Tama ang ginawa mo. Lalo na sa paningin ng Panginoon. I always include you in my prayers. Sino ka man na tumanggap ngayon, let me know. Pwede mo ako i-PM sa aking Facebook. Kung wala kang Biblia, bibigyan kita. Saan ka man nandun, papadala ko yan sa'yo. Let me pray for you. At sa lahat ng mga nanood o nakinig. Bago po tayo mag-iwahiwalay, tayo po muna manalangin. Ama, maraming salamat po sa umaga na ito. Salamat po sa pagkakataon ipinagkaloob mo na nakapakinig po kami ng mensahe po ng katotohanan. Lord, patawarin mo kami lahat sa mga nagagawa namin sa iyo. Sa iyong harapan na hindi po nakalugod-lugod. Alam namin na ikaw ang Diyos na nagpapatawad, nagmamahal sa amin ng walang kondisyon. Salamat po, Panginoon, sa mga nanood, sa nakinig. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon, lalong-lalo na po sa mga first time po at tumanggap sa iyo bilang kanilang Lord and Savior. Lord, dalangin ko po na magpakahayag ka sa kanila, Panginoon, nawa, Panginoon, ay i-guide mo po sila, patubayan sila ng iyong banal espiritu upang sila po ay mas lalo pang makakilala sa iyo. Tulungan mo po sila sa kanilang mga pangailangan. Kung sino man ang may sakit, ay I declare healing in the name of Jesus. Ikaw po aming dakilang manggagamot at hindi mo kami papabayaan. Maraming salamat, Panginoon, sa kakataon na to. Lord, ganun din po ang mga pamilya nila, Panginoon. Ingatan mo po, protection po sa bawat isa. At Panginoon, palakasin mo sila physically and emotionally and spiritually. Panginoon, tiwala namin sa iyong aming mga buhay sa araw-araw. Lord, alam namin na kami binigyan mo ng salvation at alam namin, Lord, na ano man po ang mangyari, ikaw po ay aming kakatagpuin, Panginoon.
Maraming salamat po, Panginoon. Protect them, provide their needs, Panginoon. And Lord, nawa, Panginoon, patuloy ka, Panginoon, magpatutok sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Salamat po, Lord. At salamat din po, Panginoon, sa binigay mo po na pagkakataon, Lord, sa ministry na ito, sa YouTube channel, Panginoon, kung saan po kami po ay nakakarinig ng iyong mga encouraging messages, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang maitaas, maparangalan, Panginoon. Ikaw lamang ang makilala. Nawa ang kalooban mo siyang masunod, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa makarating po ito sa marami pa at sa iba pa, Panginoon. Na itas mo po ang mga puso nila at ang mga buhay nila, Panginoon. Alam ko po, Lord, na mahal mo ang iyong nilikha, Panginoon. At hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hindi mo kami iwanan. Maraming salamat po, Panginoon. Lalo na po sa iyong mga anak. Nagpapatuloy po, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Maraming salamat po. And we give you back all the glory and praises. In Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, gusto ko rin po magpasalamat at i-mention po yung po mga nagla-like, comment, at yung nagka-subscribe po. When you subscribe, automatically na po na ma-update po kayo sa lahat po ng messages po. Even po yung mga, alam niyo po kapag po kayo nabe-bless po, Panginoon, I used to sing po, to worship the Lord. Yun po ay talaga, inaawit ko po para po rin ang Panginoon po. Ayun po, nandun din po sa aking YouTube channel po yun po. So maraming salamat po pumuli sa inyong lahat, sa inyong pakikinig at pagsabay po sa gawain ito. Maraming salamat po and pagpalain kayong lahat, palatin ng Panginoon, ingatan tayo sa araw-araw, tayo po ay manghawak sa kanyang pangako, sa kanyang mga salita, tayo po ay manghawak sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan lamang ang magpapalaya po sa atin. Magkaroon po tayo ng buhay, naganap, kaaya-aya, mapayapa, at may kasiguraduhan, lalo na po sa panahon na nangyayari ngayon. O ang Diyos ay hindi tayo iiwanan. Lagi po tayong iligtas at His favor is always upon us. Maraming salamat po. Ito po inyong kaibigan, kapatiran, sister Luz po. Muli pong nagsasabi po ng God bless us. Until next time.